Amusta mga kaibigan? Ako si Typhoon. Isang mainit na pagbate, respeto at pagmamahal sa inyo mula sa panibagong araw. Sandali lang, Dede! Nakita na naman ni Dede na nagsimula ako mag-video, papalapit na siya. Pasensya na, 8 araw na tayo hindi nagkikita. Isabel, halika rito! Halika rito! Isabel, dito ka! Hindi. Wag na wag mong gagawin. Kagulitan! Sabi ko hindi. Mag-aaway na kayon. Hindi ako mapaghatian ng mga babae at anak. 8 na araw tayong hindi nakikita. Una sa lahat, humihingi ako ng paumanin sa inyo. Ano nangyari? Kuya, ilang araw nang may sakit ang mga anak, kaya abala ako sa pag-aalaga at pagpapagamot. Talagang napagod kami mga kaibigan. Shh, magpakabait ka, Dede. Kadalasan hindi nila ito ginagawa, alam nyo? Tingnan nyo, nanunumpa ako, dito na ako nakaupo. Walang away, walang ingay, walang gulo, walang pagtatalo, wala talagang kahit ano. Kanya-kanya lang silang ang trip. Kapag mag-video ako, tingnan mo. Lalo na si Dede, si Isabel, parang may biglang lakas na pumapasok sa kanila, bigla silang kumikilos. Anak, huwag kayong mag-away-away dahil sa akin, mahal ko kayong lahat. Mga anak ko kayo, mahal ko kayong lahat. Dede, ang laki mo na laki, Dede. Ano nga ulit sinasabi ko? Nagkasakit mga anak, inasikaso namin sila. Nagpaggamot, kaya sobrang napagod kami. Salamat sa Diyos. Ngayon ay gumaganda na ang kalagayan nila. Naisip kong bumalik sa YouTube dahil nag-aalala kayo sa akin at tumatawag para manggumusta. Kaya pumayag na ako. Mag-ayos muna tayo at bumalik sa wisyo tapos simulan ng mga video. Pero bago yon, gusto ko munang paalisin si Isabel. Isabel, halika. Si Isabel kasi, posible magdulot ng gulo. Kaya siguraduhin muna natin ang lahat. Sa totoo lang, may dumating tayong bagong bisita. Takatiki takatuku. Halika dito, ganyan ko siya tinatawag. Takatiki. Ang pangalan niya ay Taka. Noong 1 taon, naging bisita rin natin siya. Halika nga rito, ganda. Hoppala, nasaan ang maganda kong anak na babae? Nasaan na ang mahal ko? Tingnan mo, nangihinig ang bibig nito kapag na-excite siya. Bisita natin siya noong nakaraang taon. At ngayon, bumalik ulit siya. 1 linggo o 10 araw siya mananatili dito. Gustong-gusto ko si Taka. Oh, dumating siya dito, pinapasok ko siya sa bahay. Sa bahay, umakyat at natutulog siya sa balikat ko mga kaibigan. Napakabait niya, parang tunay na bata. Napaka-inusuntan niya. Mahal na mahal ko si Taka. Sana ipagpalain siya. Pinasusanay ko na siya sa iba. Rocky, nagsisilos ka ba? Pilyo ka talaga. Kapag may napus akong ibang aso, nagsisilos si Rocky. Si Isabel, nagsisimula na rin mabaliw. Taka, bumabagang ka. Napakaganda ka mga kaibigan, napakamaamo niya. Mahal na mahal ko si Taka. Nakakatawa siyang panuurin habang natutulog. Hindi siya sanay sa ibang aso, Rocky. Mas sosyal at pinuhan si Taka namin babae. Sanay na rin siya na yun, kaya bagay na siya dito. Alam nyo ba, kamakailan lang dumalaw sa atin ang mga tuta na ito mga kaibigan. Sinabi ko rin dati na may sakit ang isa sa kanila. Sinabi ko rin sa may-ari nila at sinabi niya na yung isa pang tuta ay nagkaroon din ng parehong sintomas pero gumaling kinabukasan. Pero sa unang tingin ko, sinabi ko na, baka may sakit siya, baka simula na ng parbo. Yun ang hinala ko para sa tuta na yon. Pagkatapos noon, kinabukasan lumabas ang sakit sa tuta na yon. Pagkatapos, nagsimula na kaming magpagamot. Sa kasamaang palad, 2 araw lang din siyang nabuhay. Kasi medyo malala na ang kalagayan niya. Pagkatapos, namatay na rin ang tuta. 6 silang magkakapatid. Sa ngayon, 5 na lang. Ginamot namin silang lahat dahil malalang kalagayan nun. Pero yung lalaki, sa pinakakanan lang ang hindi masyadong nagkasakit. Sandali lang at hindi malala. Nakasumula lang. Nagkaroon siya ng dugo sa dumi kaya agad kong sinimulan ang gamutan niya. Buti na lang at nailigtas namin siya agad sa unang yugto. Nagkasakit ang mga ito. Sinimulan na namin bigyan ng suwero ang mga ito. Ngayon, sobrang ayos na sila at ang sisigla nila, wala nang problema. Sana nakita nyo ang dati nilang kalagayan. Nang magkasakit sila, halos mamatay na. Hindi kumain, hindi uminom, at hindi makatayo. Grabe ang kalagayan nila, tingnan mo. Nandito pa yung dalawa. Tingnan mo, maayos din ito nun. Ito ang anak natin. Pagkakain niya, bumalik ang gana at naging maayos na siya. Anak, anong ginagawa mo? Ang ganda-ganda mo. Anong ginagawa ng mahal ko? Tapos ngayon, nagkasakit na naman siya. Nilagnat siya kagabi, binigyan ko siya ng gamot. Pagkatapos, nagkasakit ulit siya. Tingnan mo, mas maliit ito kaysa sa iba mga kaibigan. Ipapakita ko sa inyo ng ganito. Dahil mas maliit siya kumpara sa iba, siguro hindi siya masyadong nakadede ng gatas mula sa nanay niya, kaya nanatiling maliit. Mas mahina ang immunity niya kumpara sa iba. Minsan gumagaling siya, minsan nawawalan siya ng malay, pero sa tulong ng Diyos, maibabalik din natin sa ayos ang batang ito. Noong nakaraan, gumaling na siya. Kumain siya ng pagkain niya, uminom ng tubig niya.
Tumakbo siya, naglakad-lakad sa bakuran. Kinabukasan, bumagsak na naman siya. Tingnan mo, nilalagnat na naman siya. Anak, bakit ganito ang maganda kong anak? Anong nangyari sa maganda kong anak? Tingnan mo itong lalaking may asul na mata. Sa totoo lang, itong may asul na mata, sinasabi ko, pangalanan ko na lang siya ng Chucker, ha? Hindi ba bagay ang Chucker, mga kaibigan? Halika nga dito, anak. Ito na lang ang natira sa uli. Kaunti lang ang kinakain niya at patuloy ang gamutan. Binibigyan namin siya ng suwero at espesyal na gamot. Ito rin ay sobrang samang kalagayan. Ngayon, salamat sa Diyos, medyo bumuti na ang kalagayan niya. Nagkaroon na siya ng lakas. Tingnan mo naman ang mga mata nito, kuya. Iba ang isa, iba rin ang isa pa. Ang gandang tuta nito. Pero sa lahat, ito ro ang pinakamahina, kuya. Ito ang may pinakamahinang immune system. Ginawa na namin ang lahat para rito. Hindi na siya bumalik sa dati, pero sa tulong ng Diyos, gagaling siya. Kasi kuya, ang sakit na naranasan nila ay parbo, yung may dugo ang pagtatae. Madalas itong mangyari sa mga tuta na lumika ang dakilang may kapal ng ganitong sakit. Tinatawag itong parvovirus. Halimbawa, may aso ng galak ng 10 sa kalsada, pero pinakamarami na ang 2 ang nabubuhay o minsan isa lang, ang iba namamatay para sa balanse ng kalikasan. Pinapahina ng sakit na ito ang immune system ng hayop at sinisira ang bituka at tiyan. Unti-unting nabubulok ang hayop sa loob. Kung hindi gamutin, 5 araw na lang ang buhay nito. Kahit gamutin, walang 100% kasiguraduhan sa paggaling. Ibig sabihin, kasi wala talagang gamot para sa sakit na ito. Para sa special na gamutan, walang gamot na iinumin tapos gagaling ka agad, durag ang trangkaso. Suporta lang ang maibibigay. Iba't ibang gamot, araw-araw 10 o 2 ang binibigay namin, kayo na ang magkwenta. Kung kaya namin iligtas sa ganung paraan, nililigtas namin. Ito, ang pinakamalaking reaksyon sa sakit na ito. Mga pakakatuklas. Kung maaga ka magsimula, yan ang nararamdaman mo. Mas mataas ng kaunti ang tsansa mong mailigtas sila. Siyempre, napakahalaga rito ng mga gamot na ginagamit mo. Dahil sa mga gamot na ginagamit namin, salamat sa Diyos, nakatayo na ulit at bumalik ang sigla ng mga tuta namin. Itong anak nating may aso na mata ay may kaunting lagnat din. Kuya, okay lang magkalagnat kasi ibig sabihin lumalaban ang katawan. Doon ka dapat matakot kapag bumaba ang lagnat. Patuloy pa rin namin ginagawa ang mga karagdagang gamutan niya. Sana'y gumaling siya. Pareho rin silang gagaling, makakatakbo at makakapaglaro tulad ng iba, di ba Pasa? Ito nga, kanina umaga, naglalakad-lakad na siya, tingnan mo. Medyo may lakas na siya pero may lagnat pa rin, may lagnat talaga. Medyo napapakalma siya to mga kaibigan. Bababay na natin ang lagnat mo, baby. Bababay na ba natin ang lagnat mo? Gusto mo bang paliguan kita sa malamig na tubig para magising ka? Gusto mo ba nisama kita sa swimming? Aba, ang tapang mo naman, masya Allah. Talagang mangyayari yan sa mga tuta, kuya. Kahit na baksin na, tinamaan pa rin. Pagdating niya, meron na talaga. Kumakalat kasi, magkakasama sila sa isang lugar. Ngayon, bihira maapektuhan ng parbo ang malalaking aso. Sa totoo lang, di pa ako nakakakita ng parbo sa adult na aso. Shh, dede, wag. Huwag kang magbasikat, hindi ko pa nakita. Kaya sila nandito, dati sa kabilang kwarto nila. Dahil nga may sakit sila, kinuha namin sila dito sa tabi namin, binabantayan namin sila araw-gabi. Isipin mo na parang may shifting kami sa pagbabantay. Isang gamutan dito, isang gamutan doon, bantay dito, bantay doon. Talagang napagod kami nitong nakarang 1 linggo hanggang 8 araw. Pero sa tulong ng Diyos, gagaling din sila. May isa pa kaming aso ng ate ko na bibisitahin din namin mamaya. Naisip ko rin gumawa ng daily vlog para sa inyo. Pareho rin ang nangyari sa aso niya. Salamat sa Diyos. Masasabi natin na iligtas din namin siya. Belgian Malinois ang lahi niya, isang Belgian Shepherd. Lagi ninyo sinasabi na kunin ko siya. Mamaya makikita niyo rin siya. Sana wag niyo akong bigwen. Gawan niyo naman ako ng pabor. Suportahan ang video sa pag-like, subscribe at comment. Matutuwa ako. Mahalaga sa akin ang mga like at komento nyo. Huwag nyo naman akong bigyan, gawan nyo naman ako ng pabor, huwag kayong tamarin. At alam nyo naman pare, lagi kong pinapakita ang mga pinakamaraming nagkokomento. Nakikita nyo ngayon ang 5 tao sa screen. 4 na lang, sakto sa gitna. Dati, 3 usapan, pero 5 ang nilagay. Ngayon, 4 na lang. Nakikita nyo ang 4 na tao na pinakamaraming nagkokomento. Palain sana kayo sa pagkokomento. Salamat at mabuhay kayo. Sa susunod na video, ibabahagi ko ulit ang mga pinakamaraming nagkokomento. Mag-iwan kayo ng maraming komento hanggang kaya nyo sa ibaba. Natasha? Gumawa kami ng lugar para sa amin dito. Parang hindi atin dito, tol. Parang tayo pang bisita sa lugar ng mga aso. Lahat sila dito tumatambay. Ano pa nga ba? Basta maging maayos lang ang mga anak natin, mga kaibigan. Hindi na mahalagang iba. Basta mailigtas natin sila sa tulong ng Diyos. Sapat na yun para sa akin. Huwag kalimutan sabihing Masya Allah para sa mga anak natin. Mga bata, lumabas na kayo. Sabihin nyo naman ng Masya Allah, kuya, kasi baka mausog ang mga baby. Taka, sasama ka. Tingnan mo, nasanay agad si Taka.
Kuya, kapag kumuha kayo ng tuta, huwag kalimutan ng pangontra sa panloob at panlabas na parasite at mga bakuna nila. Kung sakali mangyari sa inyo ang ganitong sitwasyon, huwag naman sana, pero pwedeng mangyari ito sa kahit sinong tao. Instagram ko, Typhoon Demerju TV. Kapag nakipag-ugnayan kayo sa akin, gagawin ko ang makakaya ko para matulungan kayo. Tara, tingnan natin ang mga anak na matagal nyo na hindi nakikita. Alam kong miss nyo na sila. Noong isang araw, medyo ginapas ko rito mga kaibigan. Ares, bakit mo natapon ng tubig na yan? Loko-loko ka talagang Ares. Loko-loko ka talagang Ares. Bakit mo natapon ng tubig na yan, anak kong matapang? Medyo ginapas ko na rito pero di pa tapos. Ang daming mahabang damo, kita niyo naman. Medyo luminis na kasi inayos ko ang paglilinis. Bukas, itutuloy ko ulit ang pagputol ng mga damo dito. Kailangan ko talagang linisin ng maayos ang hardin na to. Anong nangyari, Tyson Baba? Nandyan si Faisal naglalakad. May magandang balita ako. Esko, Tony, nangganak na si Cheggy Hanim natin. Congrats sa atin. May matanda tayo, Mabo. At may sasabihin ako isang bagay na ikagugulat ninyo. Tingnan nyo, promise, magugulat talaga kayo. Nanganak na si Marla. Hindi ko talaga inaasahan. Nagulat ako. Nagulat kami. Naganak si Marla, mga kaibigan. 10-11 na taong gulang na aso ang nanganak. Nagulat ako. Nagulat ako, promise, talaga nagulat ako. Nanganak siya pero ikukwento ko na lang kung ano nangyari mamaya. Hector Baba, hoy anong ginagawa mo Maganda kong anak. Hector Baba, kamusta batang matapang? Wapo kong anak, nagpakitang gilas ka na naman dun Karismatik kong anak. Dinala ko na rin dito ang bago nating babaeng Rot. Pinangalanan ko siyang Maria. Alam niyo naman, para bagay kay Marla. Maria! Si Maria, anak ko, may kaunting infection din sa mga mata niya. Sinimulan na namin ang gamutan para gumaling ang mga mata niya. Gumagamit kami ng patak at pamahid. Sana gumaling ang mga mata niya. Salamat sa Diyos at nadala ko siya rito. Bagay naman siya dito. Ayusin ko lang ng kaunti ang kulungan. Ililipat ko si Hector dito sa unahan, mga kaibigan. Pag nilipat ko si Hector dito, sandali, ano nga ulit ang gagawin ko? Ililipat ko dapat ang babaeng ito doon. Ililipat ko si Hector sa unahan at ilalagay ko si Carlos dito. Ilalagay ko rin ang babaeng ito sa kulungan ni Carlos. Carlos, bakit mo natapon ng tubig Hay nako, ang likot talaga. Ano na naman ang mangyayari ngayon? Bilagsasama ko ang mga Rot para magkasundo sila. O din papa, ang tapang mo talaga. Wapo kong anak. Anak ng karisma. Grabe, ang galing mo talaga. Grabe, saludo ako sa mga anak ko matitikas. Grabe, ang init din ng panahon na yun Mainit na naman yan, Ashil. Destan! Grabe, tingnan mo si Destan, ang laki na niya. Halos kasing laki ng kulungan. Destan papa, idol kita, matapang kong anak. Palagi silang nag-aaway tuwing gabi. Nakakatawa talaga, panuurin ang kasaran ni na Destan at Asil. Reyna! Grabe, ang gaganda ng mga anak at magkaibigan pa silang lahat, walang problema. Pero Bonchuk papa, nagka-problema tayo sa kambing, mga kaibigan. Lahat ng kambing, nakatingin sa akin na parang gusto nilang palayain ko sila. Apat na lang natin ang kambing natin. Sandali lang, sandali. Kunin muna natin si Apollo, ang tapang mo talaga. Si Apollo rin ay nakaputo ng kadena kaninang umaga. Mula kaninang umaga, hindi ko siya ginalaw, naglalakad-lakad siya. May kadena sa leeg niya. Tingnan mo, kita mo ba, tingnan mo, nabaliniwalang iyang Apollo ang kadena. Hindi na siya kayang pigilan ng kadena. Halika anak. Ano nga ulit ang sinasabi ko? Isa sa mga kambing natin ang namatay, mga kaibigan. Isa sa mga puti. Nakakalungkot at masamang loob ko. Pero wala tayong magagawa. Nagkasakit siya. Yung iba salamat sa Diyos, ayos naman, pero yung isa, sa kasamang palad, wala na. Tingnan mo kung paano nagsimula makipag-asaran si Lolo kay Apollo. Lolo, huwag mong asarin si Apollo. Halika Apollo, halika anak, halika anak, halika anak. Halika, aking Leon, grebe ka talaga. Leon ng Anadolu. Wapo at karismatik kong anak na si Apollo. Grabe ang anak ko, Lolo, mapakabait ka. Sa tingin nyo, si Lolo ba ang mas malakas o si Apollo, kuya? Anong masabi nyo? Tignan nyo nga. Kenya mo si Lolo. Sobrang lumapit si Lolo. Tingnan mo si Lolo, ang bilis niya. Si Apollo, ginagamit ang makapal niyang balahibo kaya hindi makagat. Astig si Carlos Baba. Idol ko siya. Bagay din dito, ang bagong Rot. Pero tingnan mo, magkakagulo na, halika na. Si Taka, tingnan mo kung paano siya maglakad. Si Taka talaga. Sobrang nakakatawa talagang itsura ni Taka. Natatawa ako sa kanya. Seryoso, sobrang gusto ko talaga si Taka. Tapos parang siya pa yung nanay ng mga bagong tuta. Alam mo yung mga tuta na yon? Parang nanay talaga siya ng mga tuta. Pre, tingnan mo, gulo na. Bonchuk, suwagin mo sila ng sumay mo para matauhan.
Bonjo, swagin mo sila, pre. Huwag mong kaawa ng mga yan. Halika nga rito. Diyos ko, puro putik dito. Naku. Keija! Halika, Apollo. Apollo, dito ka namin tinali. Si Don Apollo, sandali lang. Itong kadena ay... Sandali lang, anak. Tigil. Naayos ko na ang kawit, kuya. Apollo, dito ka na muna, anak. Huwag mo rin yan sirain, ha? Manipis pa lang ang kadena nito. Dito dati, nakatali si Chitir. Mag-ingat ka na. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang, malaking bata. Malaking bata. Astika, huwag mo silain ang kadena. Sige, Apollo. Teka lang, Medusa, hindi tayo dapat dumaan sa harap mo. Kapag may asong dumaan sa harap ni Medusa, agad siyang umatake. Tol, sobrang haba na ng mga damo. Lilinisan na ako kaso ang init, Tol. Sa totoo lang, magsisimula ako mga alas 5 o alas 6 ng umaga. Pagkatapos nun, maglilinis na talaga ako ng maayos. Ngayon, hayaan mo, ikulong ko muna si Taka. Sino ang kailangan natin ikulong bago umalis? Ikulong natin si Taka at si Rocky. Pagkatapos nun, dahan-dahan tayo umalis. Magkakaibigan, dahan-dahan tayo lumapit sa isa pa nating anak na may sakit, gaya na nabanggit ko kanina. Mamaya makikilala natin siya. Unahin muna natin makilala ang unang may-ari niya. Ate Pinar, kumusta ka? Ayos lang ako kapatid. Ikaw, kumusta ka? Salamat ate, ayos din ako. Ngayon, si Ate Pinar ay nag-message sa akin kamakailan mga kaibigan. Dito rin siya nakatira sa atin. Sinabi niya na ganitong sitwasyon, nagkasakit ang aso niya. Tinanong ko siya, anong nangyari pagkatapos nun? Pagkatapos nun, pumunta kami at tinignan namin ang aso. Sobrang sama ng kalagayan niya. Tama, ganun nga. Ate, pakiusap ikuwento mo sa iba ang mga naranasan natin at ipakilala mo ang sarili mo. Sige. Para malaman ng mga tao kung sino ka at kung ano ang background mo. Nakatira ako sa Tsanakali kapatid. Ang pangalan ko ay Pinar. Mayroon akong Belgian Shepherd na inampun ko noong siya ay 55 araw pa lang. Noong Biyernes, nagkasakit siya at hindi kumain. Kaya dinala namin siya sa veterinaryo. Nagpa-blood test siya. Sinabi ng veterinaryo na simula pa lang ng impeksyon, binigyan kami ng 2 iniksyon at ilang sirop bago kami pinaalis. Pagkatapos noon, linggo, bumagsak ang kondisyon ng alaga ko. Dinala namin siya sa ibang veterinaryo. Sinabi nilang may dugo ang patatain niya at agad siyang nilagyan ng suwero. Sabi nila, ayusin niyo na lang sa Lunes kasama ang veterinaryo ninyo. Pagkatapos, salamat at nakontak ka namin. Nung araw na iyon, nag-message ako sa iyo at nung nakita mo ang mensahe, bumalik ka agad sa akin. Salamat talaga. Pagkatapos, dahil sa gamutan at paraan mo na pabibigay ng gamot at sa tulong ng Diyos, napatayo namin siya. Ibig sabihin, yung hayop na akala naming mawawala, na yon, sa awa ng Diyos, halos bumalik na siya sa dating niyang lagay. Salamat, ito na lang ang ikukwento ko mga kaibigan. Ate, ipakita natin siya ng ganito. Ipakita mo kapatid. Pagdating ko rito, hindi gumagana ang likod na paa ng hayop. Oo. Hindi siya makatayo at sobrang hina niya. Lubog ang mga mata niya at tuyot ang balat niya. Alam mo yung parang nakikipaglaban siya para lang mabuhay. Tama, ganun nga. Napakasama talaga ng lagay niya noon. Ilang araw na ba mula nung simulan ko ang gamutan? Dahil linggo ginawa ang gamutan, hindi na kami naglagay ng suwero. Oh, bilangin na lang natin ng 2 araw. Huwag isama ang kahapon at huwag isama ngayon. Simulan natin ang bilang, Lunes. Huwag mo rin isama ngayon. Tama. Ibig sabihin mula Lunes, pang ilang araw na ngayon? Lunes, Martes, Miyerkules. 1 araw, 2 araw, 3 araw. Tama. Naibalik na namin ang hayop sa dati niyang kalagayan. Magandang enerhiya niya, walang dehydration o panghihina. Bumalik ulirat niya, naglaro, tumakbo at tumahol. Hindi pa siya lubusang gumagaling, may problema pa sa bituka niya. Sa parbo na ito, bumabagsak ang sistema ng bituka ng hayop. Oo, naranasan na namin ito. Ibig sabihin kapag sinabi natin parbo mga kaibigan, nagdudulot ito ng madugong pagtatae. Ibig sabihin parang tubig na may dugo ang inilalabas ng hayop. Pero nung linggo, sabi ko tama na, tapos na. Nang buhatin ko siya, puro dugo ang lumabas. Likidong dugo talagang lumabas. Pinahiga ko siya, lumabas ang ihi niya, sabi ko tama na. Sakto, dumating ka noon. Akala mo mawawala na siya, di ba? Sabi ko mawawala na siya. Baka magkamali ng intindi, matagal ko nang kilala si Ate Pinar. Oo. Nagkausap na kami dati sa labas. May ipinapagawa siya noon na may kinalaman sa welding. Kaya napag-usapan namin kung pwede namin gawin ang mga yon. Tama, ganun nga. Nung nagsulat siya, kasi kung malayo sana, mahirap akong makatulong. Pero nakita ko na rin dati si Umay dito, nalungkot ako sa kalagayan niya. Kasi sa parbo mga 80 hanggang 70% ang namamatay mga kaibigan. Sabi ko, gawin natin lahat ng makakaya dahil namamatay sila. Ipinakatiwala rin siya sa atin ng Panginoon, salamat at maayos na siya. Pakawalan na ba natin si Umay, ate? Oo, pakawalan na natin siya kuya mula dyan. Pakawalan si Umay, palurin siya. Yongga, Kahit bakunado ang aso namin, nagkasakit pa rin siya nito. nagpaturok sila ng triple na bakuna, pero kahit nabakunahan ng triple, nagkaparbo pa rin. Sabi ko, hindi dapat mahirap to, pero di ko alam ano nangyari. Umay, halika rito. Sige, halika.
Halika na, halika. Ate, paggalawin mo nga siya, ipakita mo nga ang mga kaya niyang gawin, tingnan natin. Halika nga, anak. Halika dito. Halika. Si Umay ay eksaktong 4 na buwan na ngayon, di ba? Nasaan ang mga laruan niya? Oo, 4 na. 4 na buwang gulang na Belgian Shepherd, tingnan mo, agad niyang nilapitan ng laruan, nakikita mo ba? Kaka-start lang niya sa gamutan, sa parbo mga 3 o 4 na araw pa lang, kaya salamat sa Diyos. Medyo kinakabahan pa siya ngayon, kaya hindi pa siya masyadong gumagalaw. Oh, hindi mo rin maiwasan. Kasama mga risi. Handa. hindi. Ate, pasuguri mo kay Hamza. Pakawala mo na kay Hamza. Pasugurin na lang ba natin kay Hamza? Hamza, ipapakalat kita kay Hamza. Hamza, kailangan mo akong saktan. Kailangan mo mapakita ng reaksyon na parang sinuntok mo ako. Hindi, tingnan mo. Pero hahawakan ka ng kuya mo. Pagkatapos, wala na. Masayjit ba? Masakit. Umay, halika. Umay, halika dito anak. Halika, ganda, halika. Naranasan ko din minsan, ayoko nang maranas sa lugar. Umay, halika dito. Halika, ganda. Halika nga. Sobrang addict siya sa bola at laro. Sigurado. Tingnan mo. Hayaan mo na anak, wag, umupo ka. Umupo ka anak, maghintay ka. Maghintay ka muna anak. 2 araw pa lang, wala pa siyang malayo pakiramdam. Maghintay ka anak. Hindi nga siya makatayo noon. Ang kawawang hayop noon. Pati nga ang mga taingan ng hayop ay lumaylay na. Kitang-kita mo, lubog na ang mga mata niya. Oo nga. Pagdating ko, sabi ko 50% lang ang tsansa, pero susubukan natin iligtas. Wala siyang bakas na ganito kalagay noon. Kung nakita nyo lang, maiintindihan nyo. Ngayon, halimbawa, hindi mahalaga ang tenga. Iba yon. Ana, umupo ka at maghintay. Ibig kong sabihin, halata na agad sa hayop na may sakit at problema. Tulad ng labanggit ko noong Biyernes, kitang-kita, pati sa tenga niya. Salamat sa Diyos at nakarating ka. Umabot na kami hanggang dito. Sana ituloy pa ito ng Diyos. Oo, mayon na. Ito ba ang gusto mo, mahal ko? Gagawin pa rin natin ang lahat na makakaya natin para gumaling siya. Kasi pwedeng matrigger ulit ang parbo kahit pagkatapos. Umupo ka. Para makaiwas, huwag agad magsaya o tumawa kapag gumaling na siya. Oo, ganun niya. Magpapasalamat ka pero bigla pa rin itong pwedeng bumalik mga kaibigan. Kaya may proseso ng gamutan na 14 na araw. Patuloy tayong susuporta para hindi na bumalik. May training ba si Umay ngayon? Bahagya lang. Bahagya lang, di ba? Nag-training ako mag-isa, pero pag naka-recover na siya pagkalipas ng 1 buwan, dadalhin ko siya sa kaibigan ko sa Manisa, sa lalaking pinagbilhan ko. At muli niya, itong isa sa ilalim sa 2 buwang training. Pagkatapos gumaling ni Umay, pupunta siya sa training. Oo, kapag gumaling nga. 파이길리안한테 tingnan ko, Umay, halika. Halika, teka lang, umupo ka, halika, umupo ka. Ang galing ng baby girl ko, ang ganda-ganda mo, halika. Halika, mga kaibigan, nagkaroon din ng ricket si Umay. Tingnan mo, bumabaluktok na ang mga unahang paa niya. Oo, medyo. Para rin diyan, ate titingnan natin, gagamit tayo ng gamot. At sana maayos din natin ang mga unahang paa niya. Pagkatapos, ipadala mo siya sa training. Umupo, maghintay. Umupo. Ngayon, sinasabi nyo na kuling ko ang Belgian Malinois. Sa akin. Tingnan mo, napakatalino ng mga asong ito. Gusto ko talaga ang mga Malinois na ito, pero medyo unpredictable sila mga kaibigan. Oo, tama. Oo, hayop na madaling maging agresibo. Tapos mabilis pa sila matrigger, sobrang ingay nila kasi palaging tumatahol, kaya hindi nila ako masyadong gusto. Pero Pero kasi, kapag naturuan sila, sobrang galing nila. oo, tama. Una ko talagang gusto ang bodyguard na kakayahan niya para protektahan ang bahay at mga tao. Nagsimula na siyang magbantay nung mga 6 hanggang 65 araw pa lang siya. Iyon ay hindi normal kasi sobrang attached siya sa amo niya, parang in love talaga yung hayop. Hawakan ko muna siya ate, tapos ipakita mo kung gaano siya ka-protective. Hamza, subukan mo hampasin. Hawakan mo sa leash niya. Hawak ko na siya, kaya mag-relax ka lang. Hamza, mag-relax ka lang, ako na. Ah, Umay! Diyos ko, uy, sa akin na siya bumabaling. Sige. Kalma lang. Tingnan mo si Hamza, ang galing niyang gumalaw. Pero kapag tumigil, parang hinto na talaga. Si Hamza, naging Hamza Z at Umay Z na rin. Bigla siyang lumingon sa akin. Hindi. Sige, kalma lang, umupo ka. Shh, umupo ka, sige, umupo ka. Ate Pinar. Umupo ka. Huwag mong gawin niya, tingnan mo. Kapag binitiwan mo, tatakbo siya diretso sa akin. Umupo ka, anak, umupo ka. Grabe, ang galing talaga ng pagiging protektibo nila, tol. Umupo ka. Tingnan mo, 4 na buwan pa lang yan tuta, ang cute. Tapos balang araw, bibigyan pa natin siya ng kaibigan. Tama, pareho tayo nang iniisip, may plano rin tayo. Ano ang gusto mo, Cane Corso ba? Gusto ko ng Cane Corso. Gusto niya ng Can Corso na anak ni Carlos. Tingnan natin, balang araw, bibigyan din natin siya ng magandang lalaking kasama. Pagalingin muna natin siya. Hindi pa sapat ang Belgian Malinois mo, may Cane Corso ka pa ngayon. Subukan natin, kuya. Tingnan ko kung alin ang mas nakakapagod. Mas masaya makitungo sa hayop kaysa sa tao. Oo nga, te. Tama ka diyan. Ngayon, huwag mo munang iwan yan, ate. Tapusin muna natin ang natitirang gamot niya. Tingnan natin. Mga kaibigan, dahil matagal ko nang nararanasan ang sakit nito, hindi talaga maiiwasan. Ang parvo at distemper ay sobrang delikado at nakamamatay na sakit. Kaya naisip kong tulungan si ate sa pinagdadaanan niya. Basta maging maayos ang anak, hindi na mahalaga ang iba. Ate, papunta na ako dyan. Halika nga, Rizo. Ngayon, habang tinuturo ko ang ineksyon na to, kinakagat ako ng siraulong to.
May kanyang problema kami. Umupo ka at maghintay. Ate, lumipat ka sa kabila. O teka, kailangan ko itong gawin ng ganito. Ganito ba tayo lilipat? Ikaw ang lumipat sa kabila. Teka, halika muna, Zit. Ate, pareho lang din ang nangyari. Ganito na lang ako pupunta. Ako na. Ikaw, humanap ka sa kabila. Hawakan mo yan mula sa harap. Shh, saglit lang, maghintay ka. Umay, huwag. Ganyan umiikot si Umay. Yan lang ang hindi maganda mga kaibigan. Kuya, tara na. Gawin na natin ang iniksyon niya. Bismillahirrahmanirrahim. Sandali lang, Umay. Ang galing ng baby girl ko. Tapos na. Sige. Kuya, tumakbo ka, kuya! Tumakbo ka! Teka, pakalindin mo na siya. Sige. Sige, tapos na. Sige, tumakbo ka. Ngayon, tumakbo ka. Salamat. Sugot, anak. Naku naturukan ko na siya. Lalapayin ako ng baliw na to. Tingnan mo. Sa akin lang. Umay. Bitawan mo na. Sige, bitawan mo dyan. Tingnan natin. Ha? Kukulitin ko siya. Umay. Ha? Anong sinasabi niya? Ha? Sila ulo. Uy, tingnan mo siya ngayon. Grabe siya. Nakita mo ba ang energy niya? Sobrang daling. Ang galing mo talaga, idol. Kaya nang suportahan ang tahanan na to ng 1 buwan pa sa sakit na to, kailangan na nating lumipat. Ate, sabi ko na sa'yo, sinunog mo na ang mga dapat dito. Oo, tama. Ang solusyon sa sakit na ito ay gumamit ng bleach o sifiran para patayin ang mikrobyo. Ilagay ang bleach sa lahat ng nabanggit mong lugar. Sunugin mo rin ang mga dapat sunugin. Huwag mong sayangin ang kubol. Gagalin din yan gamit ang tamang gamot. Tama. Oo, lahat ng nadaanan ng hayop na to habang may sakit siya, i-disinfect mo gamit ang bleach. Buong bakuran. Naintindihan mo? Alam mo naman nililinis at ginagawa pa ang buong bakuran. Sa prosesong yon, ayusin natin yon. Hayaan mo muna siyang tuluyang gumaling at makarecover ng husto. Linisin at i-disinfect lahat ng lugar. Tama. Baka bukas sa mga susunod na araw, magdala ka ng aso, sana walang maging problema. Siyempre. Ngayon, ituturog din natin ang iba pa niyang mga iniksyon. Mayos siya, halata sa kanyang enerhiya. Salamat sa Diyos. Sana'y gumaling ba siya at maayos din ang daingan niya. Tama. Sisimulan din natin ang gamutan para riyan. Sana'y gumaling din ang kanyang mga paa. Sana makagawa tayo ng video kasama siya matapos ang training. Sanayin at dalhin mo siya sa bukid. Tama, kuya. Gawin natin yan. Ipakilala natin siya sa mga alaga sa bukid. Tingnan natin ang mangyayari. Tingnan mo ngayon. Hindi ko alam kung ano gagawin ni Lolo sa kanya. Umay, nag-aartista ka talaga sa harap ko, anak. Doon din, si Lolo sa'yo. Sa bukid, sila rin ang mapapatiklop sa'yo. Babae kasi, kaya magagalit ang mga babae. Pag nakita ni Ginang Marla na nag-aartista siya, naku! Ngayon, nagdala si Hamza ng bola. Kahapon, naglaro kami ni Hamza ng bola dito. Hamza, halika maglalaro ulit tayo. Ate, maglalaruan ba? Sige, gusto ko maglaro kasama si Umay. Sasama ka ba kay Umay maklaro? Hindi ko siya masyadong gusto. Kuya, akin ang maliit na goal na yon. Alinggol! Akin na lang yung maliit na goal na yon. Dito ba ako lilipat? Oh, Bakit sa akin ang malaking goal? Naglalaro ba tayo ng goal to goal? Maglalaro ba tayo ng goal to goal? Ate, ang dami pa ng litsugas dito. Meron talaga. Meron. Halika dito ngayon. Maganda ka ng isang supot. Ngayon ko lang nakita ang mga yan. Bili tayo ng letsugas habang paalis tayo. Si Maruya nagbigay din ng sariwang sibuyas. Salamat sa kanya. Pati na rin ng spinach at iba pa. Kagakita ko lang ng letsugas. Lumabas ka na. magsimula muna sa akin. Anak, anong gagawin natin ngayon? Match ba o goal to goal? Laro. Kuya, sandali. Kuya, hayaan mo ako magsimula. Bakit ikaw ang magsisimula? Aha, goal! Hindi. Anak, ang balayaw ko ay Cristiano Typhoon na. Tinatawag nila akong Ronaldo. Halika. Isasali ba si Umay sa laro, Typhoon? Sige, papuntahin mo siya. Pumunta na rin si Umay. Ako na, magdadala kay Umay. Si Umay ang goalie, walang makakagol. Hindi. Bakit hindi? Diyos ko! Alak, naipit ako dito makisa. Pahintulot na lumabas. Ball! Hindi. Paano namang hindi, ha? Hand. Yan. Walang hand, anak. Yan. Ilang beses mong hinawakan ng bola kahapon? Ano pa alam ko kung hand? Grabe, saan ka na napunta? Dito lang. Tara, hindi naman goal yan. Binabasag mo ang mga litsugas, ate. Tingnan mo, binabasag niya ang mga litsugas. 1-0 ang laban. Tara na, 1-0 lang pala. 1-0. Ayaw! Dribble! Oy! Goal. Ayos yan. Tapos na tayo dyan, mga kaibigan. Suwerta ka ngayon, Hamza.
Mayroon bang mula goal hanggang goal? Wala. Paano naman wala? Wala. Kung ganun, lalabas ako sa harap ng goal at titira ako. Goal! Ate, pakawalan mo si Umay. Pakawalan mo siya para may pakita natin kung paano siya maglaro ng bola. Pakawalan mo, pakawalan mo. Hindi ako tumatanggap ng responsibilidad, pero alagaan mo siya na maayos. Hamza, tumakbo ka ng maayos. Dumarating na si Hamza. Hindi. Umay, halika. Umay. Huwag. Aha, dumarating na si Umay. Umay, kunin mo. Kunin mo ang bola. Malayo ang pagkakabato ko. Sige na. Typhon? Ang walis na ito, ang pinakamalaking kahinaan ni Umay. Gusto ba niya maglaro ng walis? Ibigay mo sa akin, anak. Ibigay mo. Ibigay mo. Pamutukin niya yan. O eto. Ikaw na ang kumuha. Kunin mo. Dalhin mo dito. Ikaw nang kumuha niyan. Kakagatin ako nito ngayon. Kunin mo. Kuya, tingnan mo, bibitawan niya, kakagatin niya ang kamay mo. Hindi. Hindi niya gagawin. Lumapit na siya riyan. Nakikita mo ba yung si Raulo? Tingnan mo, binitiwan niya. Hoy! Hindi. Hindi. Tapon mo ang bola, tapon mo ang bola. Takbo. Takbo, Umay. Ate, anong ginawa mo? Sige, ayaw mo siya maglaro. Ate, anong ginagawa mo? Ngayon natin magandang enerhiya. Mamaya, ibigay din natin ang iba pang inisyon. Sige, kuya. Huwag nating pagurin masyado si Umay. Tama. Kapag kumakain siya, hindi namin siya masyadong pinakakawalan, mga kaibigan. Maganda ang enerhiya, pero hindi rin dapat masyadong pagurin kasi kakagaling lang niya sa sakit, kaya ganun. Kuya, salamat at pagpalain ka ng Diyos. Halos di ka natutulog itong linggo, laging nandyan ka. Napabangon mo uli ang anak kong babae. Sana walang problema. Sa tingin ko, ayos lang lahat. Dumating ka na parang si Hizir. Salamat sa iyo at sa asawa mo, hindi lang sa gamutan, kundi pati sa pagkakaibigan. Wala nga naman ate. Sinasabi ko lang, naway papalain ka ng Diyos. Ang mahalaga ay okay ang anak, hindi na mahalaga ang iba. Napuntahan ko na rin ang bahay ninyo at nakita ko kung gaano ninyo kamahal ang mga hayop. Nakita ko rin kung paano ninyo inaalagaan ang mga hayop. Lahat sila ay parang mga anak na rin natin. Ibig ko sabihin, gusto ko magtiwala ang mga tao. Hindi lang basta tiwala, kundi buong buo nilang ipagkatiwala at iwanan kanilang mga alaga dito. Kami ang nagdala ng slogan na parang anak, hindi aso, ang turing namin dito sa Turkiye. Tama ka dyan, kuya. Hindi mo ito maintindihan sa kwento lang. Pero nakita ko mismo sa sarili kong mga mata. Ibig sabihin, naranasan mo mismo, nakita mo kung paano tumingin at magmahal sa atin ang mga hayop. Parang anak mo na rin sila at lahat ay inaalagaan mo, maging nasa ulungan man o nasa bahay mo. Parang mga anak na rin namin silang lahat. Sana maging maganda ang kapalaran mo, kuya. Salamat ate, kung may problema ka ulit, tawagan mo lang ako. Sana nga, kuya. Sana nga. Hindi naman siguro, sana nga. Nakabawi na ang anak natin at gagaling pa siya lalo. Sana ibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong makita kung kailan siya nasasanay at kung kailan tumitindig ang mga tainga niya. Amen. Sana hindi na muling magkasakit ng ganitong masamang karamdaman, ate. Sana'y ganoon nga, kuya. Kayo rin magdasal kayo mga kaibigan. Huwag kalimutang bumigkas ng mashallah para sa anak. Sige, mahal ko kayo lahat. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ingatan niyo ang sarili niyo. Paalam. Mag-ingat kayo mga kaibigan ko.